Alam mo yung pakiramdam, yung nagsimula kayo sa isang grupo o ministeryo, tapos ang ganda ng simula, parang ang solid nyo. Tapos parang unti-unti may nagbabago. Di na kasing init yung samahan, may mga tensyon na lumilitaw. Tapos yung misyon na pinaghirapan nyo, parang, parang lumalabo. Ito mismo yung tatalakayin natin ngayon, based sa mga material na sinuri mo, yung mga panganib kapag ang mga samahan natin, simbahan man yan, ministeryo, kahit ano pa, ay unti-unting nalalayo dun sa pundasyon sa Biblia. Oh, at ang nakakagulat na madalas na based sa mga sources mo, yung mismong kalakasan ng pagiging malapit sa isa't isa, yung flexibility, yung parang pamilya na turingan, yun din pala yung pwedeng maging kahinaan kapag nawala yung malinaw na gabay. Yung gabay mula sa salita ng Diyos. Titingnan natin ngayon kung paano ito nangyayari at bakit sobrang importante talaga ng pundasyon. Sige. Himahin natin to. Isa sa mga parang malalaking ideya na lumabas dun sa mga sources mo ay yung pundasyon ng tunay na biblical relationship. Nakaugat daw ito mismo sa kung sino ang Diyos. Yung Diyos na relasyonal, nakikita natin yan sa Genesis pa lang, di ba? Pati sa Trinity. Ito raw yung parang hinahanap nating sacred DNA sa mga connections natin. Tama. At itong mga relasyong ito, ayon sa mga binasa mo, may tatlong katangian daw na mahalaga. Una, covenantal siya. Ibig sabihin, hindi lang siya parang kontrata, hindi lang transactional, hindi yung anong benefit ko dito. Based siya sa hesed, yung tapat na pag-ibig, yung pangmatagalan, kumbaga kasunduan talaga. Pangalawa, Christ-centered, hindi ego-centered. Dito pumapasok yung sinasabi sa Galatians na si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Siya dapat ang sentro, hindi ako, hindi yung galing ng leader, kundi si Kristo. Okay. At yung pangatlo, spirit-empowered. Ito ba yung hindi lang dahil magaling yung plano o programa, parang yung sa Acts 2, na yung sigla at pagkakaisa, galing talaga sa banal na espiritu. Eksakto. Yun nga, yung fellowship na bunga ng pagkilos ng espiritu, hindi lang dahil ang ganda ng presentation o ng event. Pero ang tanong nga, kung ganun pala kaganda yung disenyo, bakit madalas nagkakaproblema? Dito na pumapasok yung konsepto ng drift, yung dahan-dahang paglayo na nabanggit mo nga. At ang nakakagulat dito, sabi sa sources, hindi raw ito nagsisimula sa lantaran na rebelyon, kundi sa mga tinatawag na subtle substitutions, mga banayat na pagpapalit. Parang minsan, good intentions pa nga ang simula. Tulad nung isang substitution na nabasa ko, strategy over submission. Yung parang mas nagiging kampante na tayo sa galing ng plano natin, kaysa sa totoong pagsunod at pakikinig sa direksyon ng espiritu. Ang resulta raw, sabi doon, burnout at saka mababaw na unity. Totoo yan. Malaking bagay yan. At isa pang mapanganib na substitution, charisma over character. Ito yung, alam mo yon, kapag mas believe na tayo sa galing ng isang tao, sa K-factor niya, Sa husay niyang magsalita o mamuno, pero hindi na napapansin o mas malala, hindi na nasisita yung mga issue sa character niya kasi kulang sa accountability. ang paalala niya sa Matthew, di ba? Sa bunga makikilala ang puno. Ang bunga, yun yung character. Hindi lang yung galing o popularidad. Oo nga. Gets ko. At yung kamatlo, ito medyo delikado rin, inclusion without holiness. Yung gusto nating maging welcoming sa lahat, which is good naman, pero may panganib na makalimutan o makompromise na yung katotohanan. Yung standard ng Diyos. Yung unity nagiging peacekeeping na lang daw. Pag-iwas lang sa gulo, imbes na peacemaking, yung talagang inaayos yung gusot based sa katotohanan. Sabi pa nga, pag-ibig na walang katotohanan parang kulang. Hindi na tunay na pag-ibig. Ito raw humahantong sa mga mas malalaking bitag o pitfalls. Nabanggit din yan sa materials mo. Una, yung cult of personality. Umikot na sa leader ang lahat. Pangalawa, emotional intimacy without spiritual accountability. Yung sobrang close na nga kayo, pero okay lang kahit may kasalanan. Kinukonsente na sa ngalan ng grace daw. At syempre, yung mission drift.
Yung fellowship na mismo, yung saya ng samahan, yun na yung nagiging goal. Nakalimutan la yung original na spiritual purpose. May warning pa nga about sa anti-structure extremes, yung ayaw na sa lahat ng rules o kaayusan dahil takot sa kontrol, pero ang ending, gulo rin at walang nananagot. Grabe, ang bigat pala ng mga potential na problema. So para sa iyo na nakikinig ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Paano natin maibabalik o mapapanatili yung mga relasyon sa tamang pundasyon? May mga sagot ba o suggestions yung mga sources? Meron naman. At actually, simple lang yung mga prinsipyos pero malalim. Una, pagbabalik sa salita. Klaro yun. Hayaan daw natin ang Biblia, hindi yung uso, hindi yung personality ng leader ang humubog sa kultura ng grupo. Pangalawa, pagpapanumbalik sa pagkapanginuan ni Kristo, siya dapat talaga ang sentro. Hindi yung comfort natin, hindi yung galing ng kung sino, hindi yung nakasanayan. Magandang tanong siguro para sa sarili mo, para sa iyo na nakikinig, sa mga grupong kinabibilangan mo, saan siya talaga ang bida? At saan siya parang napapalitan na ng iba? Mahalaga yung self-check na yan. May dadagdag ka pa ba mula sa mga pinag-aralan mo? Ano pa ang kailangan? Oo, may dalawa pa. Pangatlo, muling pagtatalaka sa discipleship. Hindi lang basta koneksyon o bonding. Yung relasyon daw dapat nagpapabanal, nagpapatalas. Proverbs yan, di ba? Iron sharpens iron. Hindi lang dapat masaya, dapat nagpapatibay sa pananampalataya. At pang-apat, muling pagpapasigla sa panalangin at presensya. Ito, madalas makalimutan dapat daw unahin ang paglapit sa Diyos, yung paghanap sa presensya niya, bago pa ang mga activities at productivity. Kasi yung integridad ng mga relasyon natin, hindi lang yan para sa ating mga nasa loob. Yan din yung patutuon natin sa labas. Sabi nga ni Jesus sa John 17, di ba? Para makilala ng mundo. Well, linaw nga, base sa mga pinagunan mo, yung mga samahan na hindi talaga nakaangkla ng maigi sa salita, kay Kristo at sa Espiritu, malaki talaga ang chance na, maanod, mag-grift. Pero, ang maganda, laging may pag-asa sa pagbabalik loob. Sa pag-align ulit sa Kanya, yan ang nagbibigay ng buhay at katotohanan uli. Oo, at siguro bilang huling pagninilay para sa iyo na nakikinig, higit pa dun sa tanong na may structure ba o wala ang mga grupo mo, ano ba talaga yung nakikita mong bunga? Ito ba yung mga bunga ng Espiritu na nasa Galatians? Yung pag-ibig, gagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili? O iba, kasi sa huli, di ba, yung bunga talaga ang magsasabi kung ano ang totoo tungkol sa ugat. Yan ang pinakamatapat na test.